pipiling ko. Buong tapang na mag-uulak. Buong persang magbabantay. Kasama ang mga pinakarespetadong institusyon. Dito sa himpilang inyong pinagkakatiwalaan. Ito po ang Eleksyon 2010. Magandang hapon po ulit mga kapuso. Ganap na pong 1:30 eksaktong oras natin at patuloy pa rin po ang pagtutok natin sa mga mahalagang mga balita ngayong eleksyong 2010. Nandito na po mga kapuso ang ating kapusong si Vicky Morales. Dito nyo po mapapanood ang pinaka-high-tech na coverage ng eleksyong ito sa pinakamalaki at pinakamodernong studio ng GMA. Pero high-tech man ang paghahatid ng mga balita, hindi po nagbabago. Ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan ang pagbabalita ng GMA News and Public Affairs. Ako po si Mike Enriquez at ang kasama natin ngayon, si Vicky Morales. Wow, magandang hapon sa iyo, Mike. At sa ating mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang botohan hanggang sa mga oras na ito. Kaya mga kapuso natin dyan na hindi pa nakakaboto, naku, magpunta na po kayo sa inyong mga presinto. At good news mga kapuso, extended daw po ang oras ng ating botohan ngayon ayon sa COMELEC. Hanggang alas 7 na ngayong gabi, inuulit po namin, hanggang alas 7 na po ng gabi ang botohan ngayong eleksyon 2010. Kaya bilis-bilisan na po natin para tayo yung makaboto. Kasi di ba Buma? Yan ang tawag namin sa aking partner, Mike. O yan. Kasi di ba originally 7 hanggang 6 p.m. Ngayon extended. Pero hindi dapat sabihin, magpa-relax-relax yung mga hindi pa nakakaboto. Dapat ngayon pa lang. Kung hindi pa sila abay, 1:31 na. Oo nga, kasi, okay, let's say matapos yan ng 7 p.m., di ba? Siyempre, hindi nila paalisin yung mga within 30 meters from the precinct. So, ilang oras pa abutin yan? Malamang mga alas 9 na o alas 10 na magsasara yan, di ba? Posible, Oo, posible. Kasi 2 oras raw ang hintayan ngayon sa mga pila dyan, Ang sa mga problema PICOS dyan, machine. paano yung kung ang pila ay mas mahaba sa 30 metro? Ayun Ang na. haba Ayun ng ibang pila na. sa ibang mga probinsya. Di naman nila i-measure pa. Ayan naman. Kaya pero magandang balita yan. At nagpakalat po ang GMA Public News and Public Affairs ng aming mga U-Scoop mobile internet vans sa ilang piling lugar sa Mega Manila. Yan po ay para marinig mula mismo sa inyo ang inyong mga naranasan at nasaksihan ngayong eleksyon 2010. Pakinggan po natin ang ilan sa mga mensahe ng ating mga kapuso. Yes, po po ng Barangay Pamuna. Kasalukuyan po dito ako sa Commonwealth Elementary School. Meron na tayong problema para dito sa pagbubukas ng ating PICOS machine. Pero hindi po gumagana. Ito 1665D, 1665F, 1661A, 1665F, at saka 1665G. Kaya kailangan po na ma-achieve ang kagad ito para hindi naman tayong pagbuto po nila. At mga kapuso, maaari rin po kayong magparating ng inyong mga karanasan at panawagan, pati na ang mga balita at impormasyon kaugnay ng eleksyon 2010 sa pamamagitan ng aming U-Scoop mobile internet vans. Meron din po kaming sa ngayon van dyan sa may Balingasa Elementary School sa Balintawak, Quezon City. Meron din pong van sa San Nicolas Elementary School sa San Nicolas, Pampanga at sa Rivera Elementary School sa Marigold Street, kanto ng Naiya, dyan sa may lungsod ng Pasay. Kung meron po kayong scoop na balita, punta lamang po kayo sa aming mga U-Scoop mobile internet van na yan na makikita nyo mga, kung hindi man nakaparada ay paaligid-aligid sa mga lugar na nabanggit namin at iba pang mga lugar. At doon po pwede kayong mag-upload ng inyong mga litrato at mga video sa U-Scoop. Aba, may webcam setup din po kami sa mga mobile internet van kung saan maaari nyong i-record ang inyong mga opinion ukol sa eleksyon 2010. Ilan sa mga ito ay gagamitin on air. Maraming salamat po. Ipakita nating lahat na ngayong eleksyon may magagawa tayo. Tuloy po mga kapuso ang ating coverage ng eleksyon 2010. Tuloy din po ang pagpasok ng iba't ibang mga mensahe. Muli po tayong iikot sa iba't ibang panig naman sa mamaya. Papakita natin sa kanila yung mga natanggap na natin, Vicky, ng mga mensahe sa ating Twitter account. Muli po tayong iikot sa iba't ibang panig ng Pilipinas para sa mga pinakasariwang balita tungkol pa rin sa eleksyon 2010.
7 oras na mula na magsimula ang automated elections, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. Problema sa mga PCOS machine pa rin. Ngayon naman sa Cebu, live naroon po si Alan Domingo. Alan, saman. Yes, Mike, 4 na oras matapos buksan ang botohan, nakatingga ang mga botanteng preso sa Cebu City Jail. Hindi ininda ng halos 500 inmates sa Bagong Buhay Rehabilitation Center o BBRC ang init ng araw para hintayin ang kanilang baluta. Kasalukuyan pa kasing kinukuha ng mga volunteers sa mga baluta galing sa mga cluster precincts kung saan nakarehistro ang mga botanteng preso. Kung dati ay dinadala pa ang mga preso sa kanilang presinto para makaboto, ngayon ang baluta ang dadalhin sa kanila. Pabor naman dito si Jail Warden Efren Emilio, bagamat hindi pa masabi kung hanggang kailan maghihintay ang mga preso. It's better diri kay mas ma-maximize na to ang number of inmates nga makabuto kung naa diri. Update lang Mike, kasalukuyang ginaganap ngayon ang botohan sa loob ng Cebu City Jail ng mga inmates. Yan ang latest mula dito sa Cebu City. Alan Domingo, nakatutok sa eleksyon 2010. Maraming salamat, Alan Domingo. Samantala mga kapuso, mula po sa Cebu sa Kabisayan, dilipat naman tayo sa Kamindanawan. Puntahan po natin si Teco Campo na nagbabantay sa lungsod ng Davao. Meron pong dalawang may kapansanan na bumoto na rin. Panoorin niyo po itong pagbabalitang ito. Kay Teco Campo po manggagaling sa Tec. Yes, Mike. May hapon, Mike. Naantala nga ang botohan sa Don Manuel Elementary School sa Matina dito sa lungsod ng Davao. Isa't kalating oras din ang sinayang ng para maumpisa ng pagboto sa Cluster Precinct number 390 ng Don Manuel Gutierrez Elementary School. Alas 7 na umaga, dapat sana nagsimula na magboto ang daan-daang registered voters na naghihintay sa nasabing presinto. Hindi kasi agad gumana ang PCOS machine. Nagkaroon kasi ng problema ang compact flash card o CF cards ng makina. Agad namang umaksyon ng Smartmatic at tuloy pa rin ang pagboto ng mga tao. Dahil sa delay na nababahala ang ibang mga botante na baka abutin sila sa pagsira ng mga presinto mamayang alas 7 ng gabi. Pero ayon sa COMELEC, hanggang may mga botante sa loob ng 30 meters galing sa presinto ay maaari pa itong bumoto basta lang magpalista agad. Dito sa precinct, if I'm not mistaken, 390 yun. Defective yun ang machine. Pero somehow so far, we had a testing and ballot yesterday. It was successful. Everything was pretty good. So on time mo naka-start na 7 o'clock? Yeah, at exactly 7. And then at Sa kasalukuyan, Mike, kay matiwasay naman ang eleksyon dito sa Davao City, bagamat may manggilang-gilang problema tulad ng mga nawawalang pangalan ng mga botante at pagpalya ng ilang PCOS machine, pero agad naman itong nasolusyonan ng Smartmatic. Samantala, hindi naman naging balakid sa ilang may kapansanan para makaboto ngayong eleksyon kahit na makabago ang sistema ng botohan. Nabutan ng GMA News ang dalawang magkaibigang si Larry Sumailo at JR Montesilio na pumipila upang makaboto sa Generoso Elementary School, Bago Galera, dito sa Davao City. Bagamat sila hindi makakakita, sinikap pa rin nilang hanapin ang kanilang mga pangalan at makaboto sa tulong na lang din ng kaibigan. Pero nagkaroon ng konting abirya. Mali pa lang ang eskwela ng kanilang napuntahan kaya't agad silang lumipat sa kalapit na paralan ng RC Kimpo Elementary School kung saan matatagpuan ang kanilang presinto. Unang pagkakataon ni Larry at JR na makaboto at excited umano sila dahil automated ang election ngayon. Kahit hindi sila makakakita, kailangan umano nilang gampanan ang responsibilidad at karapatang bumoto ng kandidato para manilbihan sa bayan. Nagpatulong na lang sila para ma-shade ang bilog na hugis itlog ng kandidatong napili. Hindi naman sila nahirapan dahil binigyan sila ng pribilehiyong makauna sa linya dahil nga may kapansanan. Tek, ano pangalan ulit ng dalawa? Priority Vitos. Tek, ano pangalan nila? JR at si Larry. Si Mang JR at si Mang Larry, kwan lang, Tek. Kaya sumasaludo kami sa kanilang dalawa. Mabuhay. Masayang-masaya sila, Mike. Sa Bisaya pa, nalipay kayo sila. Masayang-masaya sila umuwi at dahil nga nakaboto sila ngayong eleksyon. Nananatiling makulimlim ang panahon dito sa Davao, Mike. Umaambon nga sa ngayon, kaya medyo malamig ang panahon dito at walang puknat ang pagdating ng mga botante
sa mga paralan. Mula dito sa Davao City, ako sa Teco Campo, nakatutok para sa Election 2010. Maraming salamat, Teco Campo, mula sa Davao, at magpapatuloy po ang paglilibot natin sa buong Pilipinas dito sa Eleksyon 2010.